po ang Panginoon sa umaga pong ito. Batiin mo natin ating mga katabi ng isang magandang umaga. At siya ating kilalanin kung siya po ay bago po sa ating paningin. At tayo naman po ay magpakilala sa Kanya. O sa lahat din po nagdaos ang kanilang mga kaarawan. Happy birthday po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Muli tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ating banalang kusnatan dito po sa Deuteronomy chapter 28. Okay, kung naroon po kayo, lamang po sundan ang aking bumabasahin. Ito po ang sinasabi na salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ninyo ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong bayan at ang inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming mga anak, masaganang ani ng iyong mga lupain at maraming alagang hayop. Pinagpalahan po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po muli ay dumako sa panalangin. Muli po kami nagpupurit ng kapasalamat sa kalobyong araw nito sa amin. Salamat sa isang linggong nagdaang, Panginoon, na kung paano kami po ay pong biniyaan ng lahat ng aming pong mga pangangailangan, Panginoon. Salamat din sa pagkakataon kami po ay makiisa sa lingguhang pagsamba na ito namin sa iyo, Panginoon. Nawa ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang nagudyok sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito, Panginoon. Narito po kami para sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay mahanda rin po ninyo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga sandali pong ito. Kung meron pa po kayo nakitang bahid naming dungis, karumihan, o mga kasalanan, marahil, Panginoon, na aming pong mga nagawa, Panginoon, kami po ay humingi po ng tawad sa iyo. Alang-alang sa iyong ginawa sa krus, Panginoon, na alam po namin ang dugo mo siyang nagbuhos, Panginoon, upang kami po ay makasumpong ng kapatawaran, Panginoon. At minsan pa, hayaan po yung mga salitang ito ay pumbasbasan at patuloy itong tumimo sa aming mga puso at buhay at nang sa gayon patuloy itong gumawa ng pagbabago sa aming pong mga buhay para sa iyo pong ikaluluwalhati, Panginoon. Hayaan mo yung dakilang pangalan ang siyang mahayag sa umaga pong ito, alang-alang po sa ipong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na muli. Welcome po sa ating mga kapatid na ating pong mga nakasama ngayon pong umaga pong ito. Ayos ko pong magatan ang mensahe po ng Diyos, the blessing of obedience. No? O siguro, lagyan na natin ang S, the blessings of obedience. So ang pagsunod ay nangangahulugan ng ating pag-ibig sa ating Panginoong sa Kristo. Yan po ang kanyang sinabi doon sa John chapter 14, na kung siya nga po ay ating pong iniibig, ay tutuparin natin ang kanya pong mga inuutos sa atin. Okay? At kalakip nito, na sinasabi rin ng Biblia, na ito ay may mga kalakip na pagpapala sa lahat ng mga masunurin. At ang pagsunod ay kailangan diretso. Ano po? Hindi ko kailangan tayo liliko sa kanan o liliko tayo sa kaliwa. No? Ay dapat ang ating pagsunod ay diretso, no? Pangalawa, dapat din ang ating pagsunod ay dapat buo, hindi dapat half obedience, no? O kalahati lamang pagsunod ang dapat po nating gawin, no? Tulad po nung nangyari dito kay Haring Saul, no? Nung siya inutusan ng Diyos na puksain ang mga Amalekita na kung saan isinupa ko ng Diyos noong paman, ito'y naging sanhi ng pagkakagambala ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo doon sa lupang pangako. Nangako ang Diyos noon na pupuksain niya ang mga Amalekitang ito sa kanya itinakdang panahon. At nung panahon ni Saul ay kanyang inutusan na ito na yung panahon na kung saan ay yung binitawan niya na kanyang pupuksain itong mga lahi ng mga Amalekitang ito ay mangyayari. Kaya inutusan niya na puksain ang mga Amalekitang ito. Dangat nga lamang si Haring Saul ay sumunod nga, no? Ngunit ang kanya naging pagsunod ay naging kalahati lang, no? Ang kanyang naging pagsunod.
sapagkat binihag niya si Agag, gayong sinabi ng Diyos na puksain niya ang lahat ng mga lahi na ito, mula doon sa mga pasusuhin hanggang doon sa pinakamatanda. No? Gayon din, ang mga hayop doon na huwag nilang pag-iinteresan na kung saan ay dapat nila itong patayin at puksain. No? Pero gayon pa man ay nagtira si Haring Saul ng ilang mga magagandang mga hayop na kung saan doon siya bumagsak sa pagkakasala niya sa Diyos. Sapagkat ang naging pagsunod niya ay kalahati lamang po. Ano po? So, gayon din, no? Ang paalala ho sa atin ng Diyos na kung tayo may susunod, ay hindi lamang tayo susunod ng diretso. Amen po ba? Hindi tayo tatanaw, liliko sa kanan o sa kaliwa, at gayon din, dapat buo ang atin do pong pagsunod sa Kanya. Amen po? Yan. At kapag ganun naman po ang nangyari ho sa atin, tulad nung una pa man, ang prinsipyo na ito ng Diyos ay hindi ho nagbabago. Maging sa bayan na Kanya pong pinagkatipan, itong walang iba kundi ang bayang Israel. No? At kung babasahin din natin ang kanilang mga kasaysayan, kapag sila ay talagang lubusang sumusunod sa Diyos at sa Kanyang mga kautusan, talaga namang lakip noon ang mga masaganang pagpapala na tinatamasa ng bayan po niyang ito na Kanya pong itinangi. So dito sa pagkakataong ito, makita natin na ang pagpapala ng Diyos sa bayang Israel, sapagkat tayo rin ay makakaugnay dito, sapagkat sila naman, mga panahon na yon, sila man itinawag ng Diyos, sila po ay mga believers. Ito po ba, na ituturing ho natin silang mga mananampalataya. So sa atin, makabagong panahon, tayo rin naman ay itinuring ng Diyos na Kanyang mga mananampalataya sa ating makabagong kapanahunan. Pero nagbabago man ang panahon, pero yung prinsipyo ng salita ng Diyos at kautusan ng Diyos ay hindi ho nagbabago. Amen po? No? Taglay pa rin ito ang pangako, akibat ito, yung mga pangakong ng pagpapala sa lahat ng mga masunurin. So binasa nga ho natin dito sa Deuteronomy chapter 28, yung ukol dito sa mga pagpapala na nakalaan doon sa mga masunurin. So isa sa ito yung pangako noon, sinasabi rito sa verse 1, the promise is conditional, no? Ang pangako na ito ng Diyos dito sa Kanyang bayang ito ay conditional, no? Ibig sabihin, yon, yung sinasabi roon sa unang talata natin na kung. So yung salitang yon ay nangangahulugan ng pagiging conditional. No? Ito pong pangako na ito, itong utos na ito, na kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay tutuparin niya ang Kanyang mga utos. At tutuparin ang Kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. So may mga promises ng Diyos ukol dito sa tinatawag po nating conditional, no? At meron din naman, no, sinasabi natin sa kabilang banda, yung tinatawag natin unconditional promise ng Diyos sa tao. Katulad ni Abraham, di ba nangako ang Diyos sa kanya? Pag sinabi natin unconditional, kaya sumunod ka o hindi, gagawin ng Diyos ang anumang kanyang ipinangako. Nakuha po natin? Kaya sumunod si Abraham sa utos ng Diyos o hindi, dahil yon ay unconditional promise niya kay Abraham, gagawin niya ang anumang kanyang sinabit pinangako. So liban dito, no, makita natin na may salitang kung, no, na kung susundin ng mga ito ang Diyos at gayon din ang pagtupad nila sa kanyang mga kautusan, ay ito ang mga nakalatag na kanyang ipinangakong mangyayari at magaganap sa kanila bilang isang bansa, no, bilang bahagi ng isang bahayan, no, o bilang mga individual na tao. Okay? Amen po? Nandiyan po tayo? So, the promise is conditional. Isang mahalagang tandaan ho natin, minsan sa pagsunod ho natin, ay lakip itong mga pangako na ito para ho di naman sa atin. Okay? So, pangalawa, tingnan natin. Blessings promised to Israel. No? Yung mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sa spiritual sense, tayo po ang tinatawag na mga spiritual Israelites. Okay? Sa Diyos po, yung sinasabi ron sa Romans chapter 9, no? Maraming mga spiritual na pagpapala ang tinanggap ng bayang Israel. Amen?
So alam natin, ang pinag-ugatan ito pong lahi ng bayang ito ay nagmula dito kay Abraham. Genesis chapter 12, nung tawagin ng Diyos si Abraham. Of all the nations na kumalat po noon, magsimula yung pag-iba-iba ng mga wika, ang tao po nung una na meron lamang isang lahi, isang lengguwahe, ay nung magmalaki ang tao, nung sa panahon ni Nimrod, doon po sa Genesis chapter 11, na kung saan nagtayo ang mga tao noon ng napakataas na tore. Kung maalala ho natin yon. Lingid doon, higit pa roon, ay ang nais ng tao ay higitan pa, na yung tore na yun na kanya pong itinatayo ay lumagos pa doon sa kataas-taasang luklukan ng Diyos. At yun ay isang pagpapahayag o pagpapakita ng pagmamalaki ng tao. Kaya ang ginawa ho ng Diyos ay kanya ho itong pinag-iba-iba ng mga wika. Naalala niyo po yun? So pagbalik, kasaysayan lang po tayo sa mga nangyari noong mga panahon na yun na pinag-iba ng Diyos ang mga wika po ng tao. Kaya yung mga magkapareho ng mga wika, dahil sa hindi na sila magkaintindihan, ay nagsama-sama at doon ang nagsimula. Ang tinatawag po nating the beginning of the nation. Amen. So pagkatapos po noon, of all the nation, nangalat na po yung mga tao, nagkaroon ng iba't ibang mga lahi at gayon din ng mga wika. Nagtatag sila ng kanilang mga bansa at mula doon sa karamihan na iyon ay tinawag ng Diyos si Abraham. Okay? And the rest is history. Hanggang ngayon, na kung saan ito yung pinag-ugatan ng kanyang itinanging bayang Israel. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, among the nations, yung mga nakita natin, pinili ng Diyos itong si Abraham na maging nandoon sila sa sentro ng ating geographical location. Di ba? Kung titingnan ho natin, nasa gitna sila ng mundo So, nasa sentro sila. Kung bakit doon din sila nilagay ng Diyos, specifically, ay upang mahayag ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos, ng ating humanlilika, na siyang tumawag dito sa kanyang bayang Israel. Okay? Kaya nga yung mga spiritual na pribilehiyo ay tinanggap nito pong bayang ito. Sabi doon sa Romans chapter 9, unang-una, sa kanila nagmula ang patriarka. Di ba? Amen. So yung mga patriarka tulad ni Abraham, ni David, di po ba? Ni Isaac, Jacob, di po ba? Lagi nababanggit yan. Sila ay kabilang doon sa mga tinatawag na mga patriarka. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan, di po ba? Yung moral law, yung 10 Commandments, di po ba? Sa Israel niya, ibinigay ang mahalagang kautusan nito ng Diyos. Amen po. Yan. Dangat lamang, dinagdagan ng mga mga lahi yung mga kautusan nito, lalo na sa Pilipinas, Dito ro po ay meron pong 12 utos. Yung pang-11 ay yung huwag kang pauhuli. Yung pang-12 ay kapag ikaw ay nauhuli, huwag kang aamin. Pambihira. Talagang napakalupit ng isip ng ating mga Pilipino. Ayan. So, gayon pa man, isang ang pagpapala ng Israel, ng Diyos sa Israel ay hindi lamang nagmula sa kanilang mga patriarka, ibinigay yung kautusan ng Diyos. Sa kanila, ibinigay yung tamang uri ng pagsamba at yung tinatawag po nating ceremonial law. Di po ba? Yung tamang uri ng pagsamba sa Diyos at yung tamang uri ng pag-aalay ng tao para sa kanyang kasalanan. Okay? So, gayon din, sa kanila nagmula ang Kristo, di po ba? Sa bayang Israel, nagmula ang ating Panginoong Jesucristo. Andiyan po ba tayo? So, yun yung mahalagang mga spiritual na pagpapala na binigay ng Diyos sa bayang pong ito. At yung mga major events, hindi lamang sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan, at sa hinaharap ng mga mahalagang mga pangyayari, ay masesentro sa kanyang bayan pong ito. Okay? Kaya kung paano ba natin tinatrato ng ibang mga bansa ang bayang Israel, ganun din tatatuhin ng Diyos ang mga bansa pong ito.
So, yun, nakasalalay ho doon, ha? Nakita natin kung paano tinatrato ng ibang mga bayan o bansa, ang bansang Israel, gayon din tatratuhin ng Diyos ang mga bansang ito. Okay? Kaya ngayon, pagpalain natin ang bayang Israel. Amen po ba? Kaya isa sa mga tinanggap din natin mga pagpapala mula sa Diyos ay dahil kumalinga tayo, no? Ng mga Hudyong marahil ay mga naipatapon dito sa ating bansa nung panahon ng ni Presidente Quezon yata ho yun, no? Kung di ako nagkakamali. So, ano man, maging trato ng sino man o ng anumang bansa sa bansa Israel ay gayon din tayo tatratuhin ng Diyos. Kung mabuti, gayon din ang kabutihan ay isa sa atin. Kung masama ang ating naging trato sa kanila ay gayon din ang sumpa at sumpa at masama, no? Ang siyang idudulot nito sa mga bansang gano'n ang kanilang mga naging trato. Okay? So, isa sa mga mahalagang pangako ng Diyos na ito sa Israel, they will be, no, makikita na sila po ay magiging dakila sa higit doon sa mga bansa pong ito. Okay? Purihin po ang Diyos. Amen. So, as an individual, gayon din tayo, no? Kung tayo ay lubusan din, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay gayon din, no? Ang ating buhay ay magiging gayon din, no? Pagtatamasahin natin itong kadakilaan na ito ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sa alin sa ating paglilingkod lang, di po ba? Kung gusto mo maging dakila, ikaw ay maging lingkod, di po ba? So kung ating sinusunod yung pagiging lingkod ng Diyos, no, eh tayo naman ay dadakilain ng Diyos. Amen? So gayon sa pagtihirit natin sa darating, di ba? Kung tayo may nakapagtiis ng hirap, no, na kalakip natin si Kristo, ay tayo din naman ay dadakilain niya sa bandang huli. So yun yung sinasabi natin, yung ating future glorification, nating mga mananampalataya. In the past, no, tayo po ay mga pinawalang sala ng Diyos. No, sa lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, tayo ay nakaranas ng pagpapawalang sala, nakaloob ng Diyos sa atin. Amen. Hindi lamang niya nilimot ang ating mga kasalanan, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi nilimot niya ang ating mga kasalanan itong mga nagawa sa nakalipas. In the present na ginagawa ho ng Diyos sa atin, we are being sanctified, no? Tayo po ay pinapaging banal ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo hinihimok na mamuhay tayo na mayroon pong kabanalan, lihis, no, doon sa pamumuhay ng mga taong nasa sanlibutan. Amen? Kaya nga pag-aalay ng ating buhay bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Kanya. Yon ang isang paraan ng praktikal na magiging pagsambaho natin sa ating Diyos. So in the future, di po ba, yun din naman sinasabi ni Paul doon sa Romans chapter 8, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahihintulad doon sa darating na pagluwalhati ng Diyos sa kanyang mga anak. So may tinatawag na future glorification ng church. So bilang body of Christ, tayo po ay nakatakda, no, na luwalhatiin ng Diyos sa darating. So yung greatness na yon ay pawang ipagkakaloob ng Diyos sa atin, no, sa ating buhay as a nation, as a church. Amen po ba? And bilang bahagi ng isang sambahayan na ang Diyos ang siyang ating Panginoon. Okay? Amen. So ito ay maaring pambansa, no, na pangako ng Diyos sa kanyang bayan Israel, pero naniniwala tayo na sumasaklo ito doon sa iba pang mga sangay ng atin hong buhay dito sa lipunan at gayon din dito tayo bilang isang unit dito sa sambahayan ng Diyos. Okay? Bilang part of the body of Christ. Pangalawa, tingnan natin. Prosperous cities, no, and farming, no, na magiging masagana o maunlad ang mga lungsod na ito yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Walang maghihirap na mga lungsod sa iyong bansa. Amen. Glory be to God. Amen. So, yun ang napakagandang pangako ng Diyos sa atin, no? Kasi sapagkat ang Diyos ay hindi lamang
na lulugod na i-bless niya tayo, no? Kundi siya ay nag-enjoy na pagpalain niya tayo. Oh, amen, no? So ilagay na natin doon sa mas maliit nating unit, no, sa ating sambahayan. Nais ng Diyos na pagpalain niya ang atin hong sambahayan. Okay? Amen. At sabi rito, maging yung farming, di ba? Nabanggit niya rito, ukol sa, basahin nga ho natin. Sige. Sabi sa verse 3, Deuteronomy chapter 28, verse 3, pagpapalain niya kayo, at ang inyong bayan, mga bayan, tingin niyo po at ang inyong mga bukid. Purihin po ang Panginoon. So, ang bukid ay pinagmumulan ng atin mga kinakain ho yan. Di ba? Sa nagiging masagana ang mga ani kapag ka ang bukid ay mataba, no, o masagana, no, ang ani ng isang lupaing healthy, di ba? Amen po ba? So ang Diyos pa rin, di po ba? Ang siyang nakasalalay yung pagpapala na yon sa kanyang bayang Israel, no? Kaya nga tama ang kasabihan, no, may mga nagtatanim, marahil ang mga tao, ang mga manggagawa ay nagtatanim, may mga nagdidilig, siyang nangangalaga ng mga tanim nito, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatubo at nagpapalago. Yun ho yun no? Yun ang sikreto ng pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi yung tanim ka ng tanim, pero hindi naman tumutubo yung pananim mo. Di ba? Papakahirap pa alagaan bandang huli, mga bansot, mga ang resulta ng ating mga tanim. Amen. Pero ito, isa sa mga pagpapala na naman tayo sa ating pagtatrabaho, di po ba, ay pagpapalain niya, no? Hindi lamang yung ating mga katawang lupang ito upang patuloy tayong maging produktibo sa ating paggawa, no? Sa ating pagtatrabaho. Amen. Anong resulta nun? Masiging masagana, no? Siyempre, ang unang makikinabang nun, yung ating sambahayan. Tama po? So, sa sambahayan, kapag gagano ng ang kanilang masugid na pagsunod sa prinsipyo ng Diyos, no, ay lumalawak yan, no? Hanggang sa ating lipunan, hanggang sa ating bayan as a whole. Purihin po ang Panginoon. Okay? So, yan, pagpapalain niya ang ating mga bukid, o yung field natin. Siyempre, yun ang source of bread and butter natin, di ba? Yung ating mga pagtatrabaho. Di man lahat natin, yung mga magsasaka, di po ba? So, ito yung isang paglalarawan sa atin na pagpapalain niya ang gawa ng ating mga kamay. No? At nagkakaroon tayo ng ganung uri ng sense of fulfillment, di po ba? Ng kasiyahan na dahil sa Diyos na ito, na atin pinagpala, siya namang nagpapala ho sa atin. Nabihiyaan tayo ng kalakasan, ng karunungan, amen po ba? Upang patuloy tayong mag-produce at makapag-reproduce. Amen po ba? Yan. So, tuloy natin. Okay, pangatlo, yan, the blessing promised to Israel and also to us ay yung mga children, di po ba? Ay yung mga anak. No, gaya rin naman ng pangako niya kay Abraham, no, sa Genesis chapter 12, no, pararamihin ko ang iyong mga lahi. Amen. Okay? They will be blessed with many children, di po ba yan? Ano pa? Food, di po ba? And livestock. Di po ba? Kaya magkakaroon sila ng food security, di po ba? Ngayon, ang Pilipinas talagang no? Maraming sumasala na rin sa oras, no, sa panahon ng kainan. Ito po yan, no? Marahil sa mga dahilan ho yan dahil marami ang mga kumukonsumo, no? Yung prinsipyo ng supply and demand, di po ba? Pag marami ang kumukonsumo, di po ba? Di po ba? May hina yung supply, lumiliit yung supply ng ating pagkain. Amen po. Lalo pa ngayon dahil yung ating mga sakahan ginagawa ng mga subdivision. Di ba? Yung salib na nakapagpupunla roon ng pagkain. Alam mo, tayo magugutom Totoo lang.
napakarami nating likas yaman, no? Sa lupa at gayon din, napakadaling tumubo ng ating mga pananim dahil matataba at nasagana ho ang ating lupain. Amen po, totoo po yun. Okay? Gayon din, ang ating yamang dagat, no? Kahit dumami pa ho tayo, lumobo pa ho tayo ang ating populasyon, kaya tayong sustenahan at supplyan ng ating mga yamang lupa na ito at yamang dagat na meron po tayo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ngayon nga, pinagtatalo-talo doon sa West Philippine Sea, di po ba? Ano yun, may mina ron eh. Kaya ano yun eh. Kaya gustong kunin ng China ho sa atin yan eh. Okay? Pero ang pangako ng Diyos na talagang, no? Na tayo'y, kanya rin pagpapalain ng atin ng mga anak. Sabi doon sa awit 127, no? Ang kaloob niyang Diyos, itong atin daw pong mga anak. No? Ibig sabihin, mawawala tayo doon sa kabaugan, ano? Ng ating pong mga kababaihan. Malalayo sila sa ganung uri ng tila parang sumpa, no? Ang kabaugan noong mga panahon na yun ay isang tila sumpa kapag ikaw ay walang anak. Isang kadustahan, no? Isang babaeng wala pong anak. Okay? Pero sabi niya, pagpapalain niya kayo ng maraming mga anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Okay? Amen? Yan, tingnan nyo nga ho yun. So, applicable din sa atin yan as an individual na mga believer, no? Yan, kaya tayo ay laging sumunod, okay? Naglubusan sa Diyos. Okay? Ano pa? Tingnan natin. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Tingnan niyo po yun. So, ito yung tinatawag na lupang pangako. Although, yung pangako ng Diyos, kung mag-aaralan natin, more on earthly blessing, no? Makikita natin sa kasaysayan ng kanyang bayang ito, ang higit na nakita natin tatanahuin sa mga pangako ng Diyos na ito ay more on earthly blessing, no? So, sagana natin bilang mga mananampalataya sa iglesia, ay tayo ay hindi lamang doon sa nakatingin sa bagay pong yun, no? Ng pagpapala ng Diyos sa atin sa makalupang pagpapala, sapagkat yan din naman ang pinangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang Diyos ay holistic, no? Kanyang pangako sa atin ay sa kabuuan, sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. No? Sa pamilya man yan, sa relasyon man natin yan, yan man ay sa ating ukol sa ating pananalapi o sa ating mga kakayanan, sa lahat ng bagay ng aspeto ng ating pong buhay, ay nakalaan ang mga pagpapala na ito ng Diyos sa atin. Okay? Pasasaganahin niya kayo sa lahat. Tingnan niyo po sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin niya ang ani ng inyong mga bukirin. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo ang katabi niyo. Nako. Mukha mo bang siyang malnourished? Ano ha? Hindi naman, no? Mukhang busog na busog siya sa biyaya ng Diyos. Ganyan ho magpala ang Diyos sa atin. Amin po ba? Na totoo na bagamat isa sa mga problema ng ating bansa ay yung gutom, di po ba? Ay talaga namang no? Ang Diyos ay may handang pagpapala sa ganang kanyang mga anak. No, tandaan natin yan. Hindi niya tayo paiiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko yung mga ibon sa parang ay hindi sila naghahasik o nagtatrabaho man lang, pero pinapakain sila ng iyong amang sa langit. Gaano pa kaya kayo kahalaga kaysa sa mga ibon? Amen? Yung panahon din ng Israel, sa panahon ni Elias, kung saan ay nagtaroon din ng tagtuyot at taggutom, ay hindi niya pinabayaan ang kanyang lingkod na si Elias. Gumamit pa siya ng uwak, no, para magdala ng pagkain para kay Elias sa panahon ng taggutom. Amen? Sabihin, talagang kahit sa munting panahon, talagang hindi niya tayo gugutumin, no, at pababayaan.
Kaya nga sabi, itong pagpapalang ito, kapag sila ay naging masunurin, pararamihin niya ang iyong mga anak, mga hayot, pasasaganahin niya ang ani ng inyong mga bukirin. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pang-apat, tingnan natin pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Yung peace and security. No? Basahin nga ho natin yung talata na yan, nagpapahayag ng kapayapaan at seguridad mula sa Diyos. Sabi, ang mga kaaway na magtatangka, tingin niyo po maraming mangangahas, no? Alam ng Diyos na maraming mangangahas na kukubin ang Israel, no? Magpangga ngayon Yan ang pinakaugat niyan di po ba? Marami gustong burahin sa mapa ito pong Israel. Lalo-lalo na ho ang Iran, no? Gustong-gusto niyang burahin sa mapa ang bansang Israel. Okay? Kaya yung mga neighboring mga niyan ay talagang nagsesentro, no, sa Israel na lingid sa marami, yan naman ang sinasabi rin ng banal na kasulatan na mangyayari at magaganap. Amen po ba? Ayan. So kaya nga magano tayo, no? Makiisa tayo sa mga balita patungkol sa bayang ito sapagkat yung sentro rin, no, na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay muli siyang babalik sapagkat mag-establish siya dito. Di po ba? At may kinalaman dito, walang liliring iba kundi ang bayang Israel. Although meron siyang particular na pangako sa kanyang iglesia, pero meron din siyang pangako sa kanyang bayang Israel. Okay? So ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo. Tingnan po yun sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Ano ba ang mga threat ngayon sa Pilipinas? Yung mga terorismo, di po ba? Laganap na terorismo. Amin po? Andiyan po ba kayo? So yung mga kaguluhan, no, na mga lumilikarin, na mga kaguluhang ito, isang nagbabanta ng panganib ng kapayapaan at kaayusan ng ating pong bansa. So gayon din, no, sa kanyang bayan noon, na alam ng Diyos na talagang even, no, sa kanyang sinabi na mangyayari at magiging kaganapan sa mga huling mga panahon nito, di ba? Sinabi ni Jesus na ingat kayo na huwag kayo mailigaw ni numan sapagkat marami paririto at nasa pangalan ko at marami silang maililigaw. Di po ba? Yung mga false teachers, yung mga bulaang, mga propeta at mga guro, no, sa muling panahon ay marami mga mapanghihikayat na mga guro ang manghihikayat sa mga mananampalataya na sila po ay mailigaw. Okay? So kaya nga maraming tumatalikod doon sa pananampalataya. When it comes to doctrines, di po ba? And when it comes to morality, di po ba? Maraming mga tumatalikod dahil sa kasalanan at gayon din sa mga maling mga turo. At nailigaw tayo ng turo ng kasinungalingan na noon pa man ay ginagamit ni Satanas para ilayo ang tao sa kalooban ng Diyos. Okay? Amen po. So pangalawa, sabi, makakarinig kayo ng alingaw ng mga digmaan ng mga bansa, sa kapwa bansa, ng kaharian, sa kapwa kaharian. Purihin po ang Panginoon. Amen? So ang lahat ng yon ay inaayos ng Diyos, no? Hindi nangangahulugan kung pagka ito nangyayari na, no, ay katapusan ng sabi ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Okay? Amen po. So, lingid doon sa Matthew chapter 24 na yan, sinabi niya na sa huling mga araw na ito, ng kapanahunan ng kahabagan ng Diyos, ipapangaral sa lahat ng bansa, ang mabuting balita. At kapag ito'y narinig na ng lahat ng tao na wala na silang madedahilan, na hindi nila napakinggan ang mensahe ng mabuting balitang ito, sa kadarating, sinabi ni Jesus, ang wakas ng panahon ng kahabagan ng Diyos na ito. No, at ang mundo ay papasok sa panibagong kapanahunan, yung tinatawag nating panahon ng dakilang kapigatian. So nawa ay yung pangako ng Diyos na ito sa atin, no, bilang seguridad sa atin, no, na kaya nga tayo kukunin niya at ililigtas siya tayo doon sa darating na poot ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, di po ba? At siya'y darating. Amin po ba? Upang tayo iligtas sa darating na poot ng Diyos. No, yung dakilang kapigatian niyo yun ay tinuturing ng Biblia na poot ng Diyos. Ibubuksan
inubos ng Diyos ang kanyang poot sa sanlibutan sa pamamagitan ng Antikristo. Okay? At doon daranas ang sanlibutan ng dakilang kapigatihan nito na kailanman ay hindi na naranasan pa at mararanasan pa. Okay? Pero salamat sa Diyos dahil sabi niya, ang kanyang ring pangako sa atin bago dumating, no, yung dakilang kapigatihan yun, tayo kanyang ililigtas sa poot ng Diyos na yun. Okay? So, yun yung total na protection ng Diyos sa atin, security, na binibigay niya pa rin sa atin, kahit tayo sa makabagong kapanahon ng ito pa rin ang kanyang pangako sa atin, na mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Amen. So, gayon din, no, sa ating pakikibakang espiritual, no, alam natin, no, kaya nga sinasabi ni Paul doon sa Ephesians chapter 6, no, magpagkatibay kayo, no, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? Sapagkat ang kalabay natin hindi tao, kundi mga pamunuan, no, sa impapawid, sa kalaliman, sa kalawakan. Amen? Yung siya nagtatangka sa atin para tayo'y silain, patayin, sapagkat yan naman ang kanyang layunin, na parito siya upang magwasak, pumatay, amen, at magwasak at manlinlang. So, purihin po ang Panginoon. Kung spiritual, ang atin hong pakikibakang ito, kailangan din natin ng spiritual na kapangyarihan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Amen. At gayon din sa kanyang mga salita. Okay, sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. So, sa may mga senaryo doon sa panahon ng mga hari ay nangyari itong mga pangako ng Diyos na ito na kung saan ay naharap ang kanyang bayang Israel sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway, subalit yung sinasabi niyang ito ay nangyari at naganap, no, sa kanilang mga kaaway. Next, sige po. So, God's ownership, dito po sa God's ownership and they will be set apart. Okay? Sila ay aariing ng Diyos. Sige po, basahin natin yung pong Deuteronomy chapter 28 verse 9. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag. Amen. At nakalaan sa kanya kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Okay, purihin po ang Panginoon. Gayun din tayo, no? Saan nga po ba natin mararanasan yung katatagan para sa ating pananampalataya, sa ating mga pakikibaka, di ba? Ang Diyos pa rin ang siyang gumagawa para sa atin at sa pamamagitan natin, no, upang maisakatuparan niya ang kanyang mga layunin, no, hindi lamang sa ating mga personal na buhay, kundi sa buhay ng maraming mga tao. Yan ang kanyang pangako sa atin, no? At ang katatagan, yung stability, nanggagaling pa rin sa Diyos. Di ba? Kahit sa sambahayan, di ba? Maliban ng Diyos ang nagtatag ditong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala rin kabuluhan. Kung di rin ang Diyos ang lalagay nating bantay doon, no, sa taas ng atin ng sambahayan, ang ginawa nating bantay, no, ay wala ring saysay. Kung di rin lang ang Diyos ang siyang ating naging punong bantay ng ating buhay. Na-rhyme pa yun, ha? Kung di rin lang ang Diyos ang siyang ating punong bantay, okay, ng ating buhay, no? Wala tayong kabuhay-buhay. Sigurado ko tayo. Okay? Amen po? Lagi tayong nasa baba, lagi tayong talunan, no? Pero kapag ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Di ba? Yung sinasabi niya sa Romans chapter 8, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung kanyang bugtong na anak ay naipagkaloob sa atin, gaano pa kaya ang ibang mga bagay ang hindi niya maaaring ipagkaloob sa atin, na kanyang mahal na mga anak. Di ba? Ang kahirapan ba? Hindi. Ang kapigatian ba? Hindi rin. Ang kaubaran, ni ang kamatayan ay wala makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Mahal tayo ng Panginoon. Yun ang nag-udyok sa Diyos para niya tayo ay pagpalain. Ang pag-ibig niya sa atin. Okay? So, kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. So, nakabatay pa rin doon sa pangakong kondisyon na ito ng Diyos, kung tayo ay susunod sa Kanya, tutuparin natin ng Kanyang mga tuntunin. So ano pa? Pangilan na tayo? Okay? Pang-anim, respect from others. Di po ba?
So, ang talatang binanggit po riyan ay dito sa talatang verse 10, no? Sabi riyan, sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. O yung pagkatakot na iyon ay mangangahulugan ng paggalang ng ibang bayan sa atin. No? As sa individual din naman, di po ba? Kapag nahayag din yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin as an individual, bilang isang pamilya, di po ba? At tayo nagiging huwaran, nagiging mabuting patotoo tayo sa iba pang mga sambahayan, sa iba pang mga tao, di ba? Tiyak na makikita nila na yung pag-uusig ay napapalitan ng pagrespeto sa atin. Di ba? Na makikita nila yung mga pagbabago sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Di ba? Kaya nga ang first mission field natin, nandoon tayo sa loob ng sambahayan natin, tayo mga mananampalataya, hindi po ba? Okay? Hindi ho sa ibang bansa o sa ibang ang patotoo natin nagsisimula sa ating sambahayan. Amen? So, mula doon, sentro na yon, kaya nga si Abraham, ang bayang Israel, nilagay niya sa sentro upang sila ay maging ilawan ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Okay? At makikita, at dapat makita yung ating mga mabuting mga patotoo, okay? Tayo as an individual na bahagi ng isang pamilya, sa ating pamilya, okay? At gayon din, lalawak yan doon sa iba pa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, at kung saan tayo natanim, doon tayo sisibol at lalago. No? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Sa ganun, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan, na tayo tunay na mga Kristiyano. Kaya mamuhay tayo ng seryoso, ho. Yan. Diyan po ba tayo? Naalala ko isang pastor na dati. Pastor, bata raw siya, yung tatay niya, very active sa church. Tumutugtog pa raw ho. Tumutugtog pa no, sa music team. No, pero pagdating doon sa bahay, ay utusan niya yung anak niya ngayon. No, na ngayon, pastor na ho siya. Oh, tinutusan niya yung anak niya ngayon na bumili sa tindahan. Nak, bili mo ako ng gin. Gin daw. Gin nabibili sa kanya. Bili mo rin ako ng sigarilyo. Okay? Siyempre, ano yung mga kapitbahay? Pagka ano nga naman, linggo, makikita, bihis na bihis, pupunta sa church, di po ba? May dala pang Biblia. Tapos, pagtapos ng ay gayon ang kanilang masasaksihan sa pamumuhay ng mga ito. Kaya, nagtataka yung napapakamot doon yung kanilang kapitbahay. Siyempre, siya inutusan. Ayaw man niya, napipilitan siyang bumili. Handa po ba tayo? Okay? So, masisira din ang ating patotoo. Amin po ba? Kung inconsistent yung ating pananampalataya. No? Yung ating testimonya. Naway makita sa atin si Kristo sa buhay natin. Mga kapatid, no, hindi na tayo nabubuhay sa ganang ating mga sarili, kundi si Kristo na. Kung siya'y talagang ating ginawang Panginoon sa buhay natin, master ng buhay natin, no, hindi na dapat yung magdikta sa atin kung ano yung gusto lang natin, gusto ng ating katawan, yung likas ng ating pagkatao, kundi yung dikta ng Espiritu Santo sa ating buhay. Okay? So, dapat makita sa buhay natin. Kaya nga sinabi, kayo maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Di ba? Ang asin ay ginagamit para maging preservative, di ba? Ng kabulukan, para hindi mabulok. Di po ba? Bulok na ho yung sistema ng mundong ito Sasama pa tayo sa kabulukan. Dadagdag pa tayo. Amen po ba? Iba ho ang mga ngalingaso sa atin. Pero kapag si Kristo, di po ba? Na siyang sumasa atin, at siyang nagiging mabuting samyo, no, sa mga taong nakakakita sa atin, nakakaamoy sa atin, no, na mabangong samyo na yon dahil kay Kristo. No? Magkaroon tayo ng mabuting patotoo. Amen po? Yan. Ganon, makita na lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan, na tayo tuloy ng mga Kristiyano, no, sa isip, sa salita, at gayon din sa gawa. No? Hindi lang sa nguso, kundi dapat ay sa puso at sa buhay nakikita ang ating kapahayagan
na tayo nga po ay kay Kristo. Okay? Amen po. Si Pastor kaya, pag alam mo, nangangaral ako dito. Tapos makakita niyo ako doon sa isang grupo doon na nakipag-inuman ako. Di ba? Ako pa ang tanggero. Ano magiging palagay niyo sa akin? Igagalang niyo ba ako? Siyempre hindi. Pambira si Pastor, di ba? Hello, nandiyan po tayo? O ganun din tayo, no? Hindi lang naman sa ano niyan eh. Kundi bawat isa sa atin na naka-identify tayo kay Kristo, no? Ingatan natin yung identification natin na yon. Sapagkat saan man tayo mapunta, tayo may nasa ating tanggapan, nasa atin ng mga taong mga hindi natin mga hindi mananampalataya, ay makikita sa atin ang atin ng pagkakaiba. Amen po? Tingnan niyo katabi niyo. Anong pagkakaiba ang nakikita mo sa kanya? Basta maiksi na buhok niya ngayon. Okay? So, ang pagkakaiba sa isip, no, nagbabago dapat ang atin ng mga pananaw sa buhay. No, hindi yung mga pananaw ng mga taong nasa sanlibutan. Di ba? Nagbabago na rin ating mga ugali. Yung ating mga sinasalita ay dapat iba na rin ang lumalabas sa ating mga bibig. Mas nagiging tayo maging maingat sa ating mga sinasalita. Amen po? At higit sa lahat, sa ating mga kinikilos at mga ginagawa. Okay? Amen. So, kung tayo sumusunod sa Panginoon, di po ba? Ganyan lang naman talaga yan eh. Ito tayo sa gitna. Ito ang kasalanan. Okay? Ito ang Panginoon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, lalayo tayo sa kasalanan, sa sanlibutan. Amen po ba? Pero kapag lumalapit tayo sa sanlibutan, sa kasalanan, lalayo tayo sa Diyos eh. Di ba? Magiging patay-sindi tayo. Pag linggo, praise the Lord tayo. Pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord tayo. Nako. Yan. Huwag nating dulutan ng kahihiyan. Si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Diyan po tayo? Yan. Sige, next. Dali natin. Pangilan na tayo. Pampito. Sila isang mga pagpapala, ipinangako ng Diyos. Kung sila ay magiging masunurin, sila po ay magiging malaya sa pagkakautang. Sino rito may utang? Nahiya kayo? So alam niyo po ba, yung utang ng Pilipinas ay umaabot na noong 2006, na ayon sa aking nabasa, ay yung 32% ng ating pambansang budget. Yung 32% ng pambansang budget napupunta lang sa pagbayad ng utang ng interes sa atin ng pagkakautang. Kaya ang katotohanan din, no, yung sinasabi naririnig natin, no, yung hindi pa sinisilang yung ating magiging kaapu-apuhan, may utang pa rin. Pare nga, sa pagtatasa ay gayon nga ho ang lalabas, no, na utang natin ng ating bansa sa ibang bayan. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen! No? So nakakalungkot at tayo ay isa sa mga laughing stock, no, ng ibang bayan. Katawa-tawa. Although tayo considered the only Christian nation dito sa Far East. No, pero bakit ganon ang ating bayan? Okay? Dahil na rin sa marahil sa mga korupsyon, no? Mula doon sa pagkautang na yan, nag-aano pa yan eh. Nag-i-incur pa yan ng ng korupsyon eh. Utang na natin, lalong na yung nababaon dahil doon sa nangyayari mga katiwalian ng mga nangangasiwa ng mga utang na yan. Kaya nyo, sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang uutang. Alam niyo, minsan pagkatangin kahit sa negosyo, di ba? Pagkano nagiging habit mo yan? Yung utang mo, umutang ka sa isang tao o sa isang lending. Pag umutang ka rito sa kabila, para pantapal doon sa isa na naman. Amin po ba? Habang natatapos ka, ngayon uutang ka ulit dito. Okay? Para kung di naman kinikita, yung binabayad mo sa pang-araw-araw na paghuhulog, dahil may utang ka pa binabayaran dito, kukuha ka na naman sa iba. Kaya ano nangyayari? Parang pigsa. Nanganganak.
bandang uli ay problemang mabigat. Amen po ba? So sa ganang natin, tingin niyo po ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang na ito na kung saan sila ay magiging malaya sa mga pagkakautang, sa kadustahan ng pagkakautang. Sabi rito, bubuksan niya, tingin niyo po, ang pangako, ang bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Okay? Amen po? Yan. So, huwag na tayo mahirati. Kundi, masiyan tayo doon sa ating mga kinikita. Amen po ba? At sa gayon, pangasiwaan natin ito na may kaayusan. Amen po ba? Nang hindi natin kinalilimutan ang ating higit sa lahat. Na ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng mga pagpapala pong ito. Amen po ba? Huwag natin yun ang pinakapangunahin. Kasi nga, sabi nga ng Diyos doon sa Malakias, paano paraan ngayon ako'y dinadaya? Di ba? Mahirap lang mangaral yan, pero ito ang katotohanan kasi noon. Yung sinabi nyo sa panahon ni Malakias, di ba? Ako'y dinadaya sa pamagitan ng hindi ninyo pagsunod sa kanyang mga utos with regard doon sa pagbibigay ng kanilang mga ikapu. Magaganda ang yung mga tahanan, pero yung templo ko ay wasak. Sabi nung sa panahon ni Ageo, may pinanggugugol sila, pinanggagastos sila para doon sa kanilang mga sariling mga tahanan, pero yung templo na dapat ay i-restore nila, ibalik nila, buuin nilang muli, ay hindi nila naging prioridad. Okay? Amen po? Kung ang Diyos ang tunay nating prioridad, kahit sa ating aspeto ng pananalapi, ay uunahin natin siya. Amen po? Yan. Purihin po ang Panginoon. Yun ay isang pagpapakita na tayo mabuting tagapangasiwa. Mabuting katiwala ng Diyos ng kanyang mga kayamanan. Okay? Kayamanan naman, di nasusukat kung gaano kalaki yan eh. Kahit may 5 lang pera natin, kayamanan natin doon yun. Okay? Pangasiwaan natin, ang alumang meron tayo na meron pong katalinuhan para bigyang kaluguran natin ang Diyos. Okay? Debt free. Sige po. Yan. So, leadership among the nation, di po ba? Pangako ng Diyos yan sa kanyang bayan. Sila ay magiging tinuno, puno at hindi po buntot. Okay? Sabi riyan sa Deuteronomy chapter 28, verse 13. Sabi, gagawin kayo ng Diyos na inyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa. At hindi, tagasunod. Ano pa? Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin yung mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Tingnan nyo, kung mapansin tayo, talagang lagi niyang sinasabi, tingnan nyo po kung susundin yung mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay niya po sa inyo ngayon. Tingnan nyo po, amen po. Yan. Dapat ay ang promosyon galing sa Diyos. Amen po ba? Lagi nating i-acknowledge yun. Kung tayo may tinataas ng Diyos, yun doon ay dahil sa Kanya. Hindi dahil magaling tayo, marunong tayo, ubod tayo ng husay. Amen po ba? Walang mahusay, wala akong magaling kundi si Kristo. Dapat yun ang ating pangunahing kaisipan, nang hindi ho tayo maging palalo. Okay? Kung mag-assume tayo ng mataas na posisyon o leadership, di po ba, ito'y pa rin ay dahil sa Kanya. Okay? Never take na yung posisyon na para sa Diyos, ay ilagay natin yung sarili natin doon. It is all by the grace of God. Amen? Yan, yun lagi nating kung tayo man ay nasa mababa, tingnan natin, mag-evaluate tayo ng ating mga buhay. Ako nga ba?
sa mga pagpapalang ko, kung bakit hindi ko tinatanggap ang mga pangakong pagpapala na ito ng Diyos, ay tayo po ba ay nagkakasala o nagkakamali? Mag-assume tayo ng responsibilidad. No? Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Gano'n yung paanyaya noong panahon ni Haring Solomon, kung ang bayan na ito na aking pinili, amen po ba, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin aking mukha, talikdan ang kanilang mga kasalanan, ay diringgin ko nga. Okay? Ang kanilang mga daing at ibubuhos ko masaganang pagpapala sa kanila. Amen. Then, I will hear from heaven. No? At sabi niya doon ay ibubuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala sa kanyang bayan. Okay? So, sa buhay din nating buhay espiritual, kumusta na tayo? Masagana pa ba? May tuturing ang ating buhay espiritual sa Diyos, ang ating bang ugnayan sa Kanya, ay lalo po bang lumalalim, tumataas, lumalawak, ang ating buhay ugnayan sa Diyos, o maring nasa panahon na tayo ng kagutuman, tagtuyot, na tila parang narito lang tayo para mag-survive, hindi na tayo nangangarap at nag-a-assume pa na lumago pa, umakbang pa, tumaas pa ang level ng ating buhay ugnayan sa Diyos. Okay? Andiyan po tayo. So, suriin natin. Mahalaga na sa umagang ito ay suriin natin ang bawat isa po sa atin sa ating kalagayang espiritual. Ang Diyos naman, no? Sabi kung yung unang pag-ibig natin na dapat nating iukol sa Kanya, sa magitan din ating pagsunod ay manauli at manumbalik sa atin buhay. Okay? Tayo po ay manalangin sa oras mong ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mabiyayang mga salitang ito, salitang Panginoong lakip ang pangako sa aming mga masunurin, Panginoon, at lakip din naman kung kami po ay maging masuwayin po sa iyo, Panginoon. Kung may mga panahon man na kami po ay naging masuwayin, no, sa ilang mga bagay, aspeto, Panginoon, na ito ay patawarin niyo po kami. Ngayon pa lamang, Panginoon, hinihingi po na kami at kami nagpapakumbaba ng lubos sa iyo, Panginoon. Wala po kaming may tatago, wala po kaming may pagmamalaki sa anumang meron po kami ngayon, Panginoon. Kung kami may nasa kababaan, Panginoon, kami po ay muli po niyong itaas, Panginoon. Kung kami may nasa dak, Panginoon, sa dusa at hirap, Panginoon, O Diyos, ang kaaliwan mo nawa sa amin, ang pagre-restore mo sa amin, Panginoon, ay naway amin pong maranasan sa mga sandali pong ito. Purihin ka, Panginoon. Glory be to God. Salamat po, Panginoon. Sa oras din po ito, ikaw kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo tiyak ng iyong patutunguhan matapos na ang iyong buhay sa daigdig na ito. Ang mabuting balita na si Jesus ay namatay alang-alang sa atin upang tanggapin natin ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa atin. Yan ang kanyang pinangako. Ang sabi niya sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. And that's the greatest need of man, yung salvation. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? At iyong wikain na manggaling nawa sa iyong puso ang mga salitang ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din sa aking mga ginawa, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay lubos ko pong iniaalay sa iyo. Baguhin mo po ako
ako, Panginoon. Palayain mo po ako, Panginoon. Pagalingin mo po ako, Panginoon. At gamitin mo ang aking buhay para sa iyong kalwalhatian. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ninyo the rest ng aming pong gawain ito, Panginoon. Patuloy kayong maluwalhati, Panginoon. At ito po'y maingat po namin ibinabalik sa iyo sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. Amen.